Habang naliligo ako, narinig ko ito muli. Mas malakas ngayon, mas malinaw. Hindi na parang ingay ng tubig, may humihinga sa likod ko. Excited kaming lumipat sa bagong bahay. Ako at si Ronnie, 3 taon na kaming kasal. 2 taon kaming nag-ipon para sa down payment. At sa wakas nandoon na kami. Sarili naming bahay. Hindi na apartment. Hindi na kasama ang mga magulang. Sarili na namin. 2 kwarto. Maliit na hardin sa likod. Bagong pintura. Bagong sahig. Bagong simula. Ang una naming napansin na kakaiba, ang banyo. Hindi naman siya pangit. Malinis. May banyera, may shower, may malaking salamin. Pero parang malamig lagi. Kahit mainit na mainit ang panahon sa labas. Kapag pumasok ka sa banyo, may kakaibang lamig na sumasalubong sa iyo. Tulad ng pagpasok sa isang silid na matagal nang hindi nabubuksan. Malamig lang ang tiles, sabi ni Ronnie. Mag-a-adjust din yan. Pinaniwalaan ko siya. Bagong bahay pa lang naman. Normal lang ganyan, di ba? Unang linggo, wala pang masyadong nangyayari. Minsan lang, habang naliligo ako, parang naririnig ko ang isang bagay, mahina. Halos hindi maririnig. Tulad ng paghinga. Mabagal. Malalim. Galing sa likod ko. Lumiko ako. Wala. Shower lang. Tiles. Salamin. Ingay ng tubig lang iyon, sabi ko sa sarili. Echo ng banyo. Pero paulit-ulit. Bawat gabi. Bawat ligo. Lagi sa likod ko. Mabagal. Parang may tao. Ikinuwento ko kay Ronnie ng isang gabi habang kumakain kami. Tumigil siya sa pagkain. Tumingin sa akin. Seryoso ka? Hindi ko alam kung naisip ko lang, sabi ko. Pero paulit-ulit na ron. Iba na pakiramdam ko. Tumayo siya. Pumunta sa banyo. Tiningnan ang buong loob. Likod ng pintuan. Ilalim ng banyera. Loob ng cabinet sa ilalim ng lababo. Bumalik siya sa mesa at umupo. Wala, sabi niya. Sigurado ka bang hindi ka lang stressed? Bagong bahay, bagong lugar. Alam ko ang kaibahan ng ingay ng tubig at ng paghinga, Ronnie. Matagal siyang tahimik. Sige, kapag nangyari ulit, tawagin mo ako agad. 2 gabi pagkatapos noon, nangyari ulit. Habang naliligo ako, narinig ko ito muli. Mas malakas ngayon, mas malinaw. Hindi na parang ingay ng tubig. Parehong ritmo, parehong lalim, parehong lapit. May humihinga sa likod ko. Ronnie! Sigaw ko. Pumasok siya agad. Bukas ang pintuan ng banyo, nakatayo sa labas. Ano? Anong nangyari? Narinig mo ba? Ano? Narinig mo ba ang... Tumigil ako. Nawala na ang ingay. Nawala agad nang pumasok siya. Tumingin si Ronnie sa loob ng banyo. Tumingin sa akin. Wala akong narinig, mahal. Pero may nakita akong kakaiba sa kanyang mukha nang sabihin niya iyon. Hindi siya nagsinungaling. Pero may alam siya na hindi niya sinasabi sa akin. Kinabukasan, habang nasa trabaho si Ronnie, pumunta ako sa barangay hall. May gusto akong malaman tungkol sa bahay namin, sa nakaraang may-ari, sa kasaysayan nito. Ang matandang babae sa bintana ng barangay hall, si Ate Gloria, napatigil nang sabihin ko ang address namin. Doon kayo nakatira ngayon? Opo, bakit? Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto niya. Naupo sa tapat ko. Tumingin sa akin ng matagal bago nagsalita. 3 taon na ang nakakaraan. Namatay ang isang babae sa banyo ng bahay na iyon. Nanlamig ako. Paano? Nadulas, sabi niya. Ayon sa ulat, nadulas siya sa banyo. Nabangga ang ulo sa banyera. Huminto siya. Pero ang kakaiba, 3 araw bago nahanap ang katawan niya. 3 araw siyang nandoon. Sa banyo. Nag-iisa. Napaluha ako nang hindi ko alam kung bakit. Sino siya? Tumingin siya sa akin. Asawa ng lalaking nagbenta ng bahay sa inyo. Bumalik ako sa bahay nang nanginginig ang buong katawan ko. Asawa ng nagbenta. Si Ronnie ang nakipag-transact sa nagbenta. Si Ronnie ang nag-negotiate, nag-sign ng papeles, nag-arrange ng lahat. Ibig sabihin, alam ni Ronnie. Nang dumating siya mula sa trabaho ng gabing iyon, naghihintay ako sa sala. Nakaupo. Tahimik. Nang makita niya ang mukha ko, tumigil siya sa pintuan. Alam mo na, sabi niya. Hindi tanong. Pahayag.
Bakit hindi mo sinabi sa akin? Umupo siya. Matagal na katahimikan. Kasi alam kong ayaw mong lumipat doon kung sasabihin ko. At gusto ko ng bahay na yon. Mura, maganda, at huminto siya. Akala ko wala namang mangyayari. May namatay doon, Ronnie, sa ating banyo. At may narinig ako, ingay lang yon ng tubig. Hindi, natigilan siya. Hindi ingay ng tubig yon. Sabi ko nang mas mahina. May kasama ako sa banyo, tuwing gabi. At ngayon alam ko na kung sino. Nang gabing iyon, hindi na ako naligo. Nakaupo ako sa tabi ng banyo, nakinig, at sa gitna ng katahimikan ng bahay, sa likod ng saradong pintuan ng banyo, narinig ko ito. Mahinang paghinga, mabagal, malalim, hindi galing sa shower, hindi galing sa gripo, galing sa loob ng banyera, tulad ng isang taong nakahiga roon, tulad ng isang taong naghihintay. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para palaging update sa aking kwento.